Amen. Good morning po sa bawat isa. August po, no? August na po. Amen. Kapag po ganitong mga first week, yan, kami po yung nakatayo dito. Praise the Lord! Purihin po ang ating Panginoon at ang bawat isa, alam ko po, naniniwala ako na tayo handa na sa pagpupuri sa Diyos. And mayroon po kami bagong recruit sa praise and worship. Magbe-birthday po siya. Happy birthday, bro. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon. May narinig po akong isang awit, o somehow inawit po namin to nung mga unang panahon pa. Amen. Panahon po namin ni na Sister Fat. Ma'am Fat. Amen. Sabi po ng awit, purihin si Yahweh, purihin ang ngalan niya. Sabi po niya, no? Kung kilala mo siya, kay daling magpuri. Kung kilala mo siya, babaha ng papuri. Kilala niyo po ba ang inyong Diyos? Nararanasan niyo po ba ang inyong Diyos? Parang mahina po. Kilala niyo po ba ang inyong Panginoon? At nararanasan po natin ang ating Panginoon. Amen. Nararanasan po natin ang ating Diyos. We experience Jesus. Amen. We know Jesus. Knowing Jesus in an experiential way. At alam, sa pag-aaral po natin ng kanyang mga salita, ang Diyos po, amen, ay lubusang nagpaparana sa bawat isa po sa atin. Kaya, pinupuri po natin ang Panginoon kung sino siya, amen? Kung paano po, kung sino po ang ating Diyos na tinanggap, amen? Dahil kilala po natin ang ating Diyos, napakadali sa atin ang magpuri. Dahil kilala po natin ang ating Panginoon, babaha po ng papuri sa ating pong mga bibig, sa ating pong mga labi. Amen? Sabi po ng Psalms, God inhabits in the praises of His people. Amen. Nananahan ng Diyos. Amen. Sa pagpupuri at pagsamba ng kanyang mga anak. Amen. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po, every time na aawitan po natin ang ating pong Panginoon, every time we utter praises and worship through these songs, amen, yung mga inaawit po natin, ang Diyos po ay nananahan sa mga papuring yan, nanggagaling po sa kanyang mga anak. Amen. Walang ibang magpupuri sa Diyos, kundi yung mga anak niya na tumanggap sa Kanya at nakakakilala sa Kanya. Amen. At napakabuti po ng ating Panginoon. And praise and worship, ang pagpupuri po natin sa Diyos, yan po ay pagpapahayag, amen, ng ating pagkakilala sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Lahat po na handa na magpuri sa Diyos. Amen. We praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah! We give Him praise for He is able. Amen. For what He has done in our lives. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. Yes. I give you praise to overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. One church. Shout out, the King is among us. God lives here in our praises. Shout out, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Yes, hallelujah. I give you praise for you deserve it. Yes, I Lord. give you praise for You what deserve you've all the done. praises and worship I give you from your praise children. for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise till the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Yeah. Shout Of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise
lives in our praises. Amen. Of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout Of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout of the King is among us. In our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, In everything. praise Him, praise Him. Praise Him. Praise Him, yes Lord. Praise Him, Praise Him. praise Him in everything. Praise Him. Praise Him in everything. Praise Him in Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Let us sing hallelujah. Yes, O Lord God. Let us shout hallelujah for what God has done for us. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for all you have done for us. Hallelujah, Lord. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live and you die. You died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Yes, Lord, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, and you live. Yes, Lord God. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died. You live. Hallelujah, Lord. Rose again on high. Thank you, Lord. You opened the way. for the world to live again. Hallelujah. For all You've done. Hallelujah. Yes. You deserve to accept praises, O Lord. Hallelujah. From the everlasting to the world will live. The Father's only Son. You came near. You came near. From the everlasting to the world will live. The Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened Yes, Lord God. the way. Thank you, Lord, for you are the way. Again. Hallelujah. For all you've done. You died, you Hallelujah. rose again on high. You opened the
for the world to live again. Hallelujah. For all you live and you die. Yes, Lord God. Thank you, You Lord. rose again on Thank you, high. Lord God. Open the way For the for world to live again. Hallelujah. for all All you've done. and you live. You died, you rose again on high. You opened the way For the world to live again. Hallelujah. for all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Yes, let us shout hallelujah for what you have done for us. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, Lord God. Come on, church. Oh, let us continue the highest praise Yes. to the King of Kings and to the Lord of Lords. Oh, we give you praise, oh God. Hallelujah. Oh, Jesus, thank you, Lord God. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord God, Jesus. Yes, Jesus, God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come, oh Lord God. Jesus, redemption sacrifice, glorify, now justify, His kingdom come. Come on, church. Oh, yes, Lord God. And His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom King has come, and this kingdom reigns, and this kingdom rules, and this kingdom power and authority. Jesus, His righteousness revealed. Oh God. Jesus, the expression of God's love. The Word of God revealed to us. Jesus, God's holiness display. Yes, Lord God, now glorify. Now glorify. Lord God, now justify. His kingdom come. Come on, church. Oh, yes, Lord God. And this kingdom. Yes, Lord God. Thank you, Father God. And His Glory shall know no bounds, for His majesty and power of His kingdom King has come. And this
glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom King has God. This kingdom reigns. And this kingdom reigns. And this kingdom rules. And this kingdom power and authority. Jesus. Come on, church. Once again. Oh yes. Let us kingdom come. This kingdom Kingdom will know no end. And His glory shall know no bound. For His majesty and power of this kingdom King has come. And this kingdom's reign, and this kingdom's rules, and this kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Oh, Jesus, Lord God. Jesus, God's righteousness revealed. Yes, Lord God. Oh, yes. Oh, yes, Lord God. Thank you, Father. Oh, thank you, Lord. Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name, oh God. We give you praise. Oh, we give you glory. Oh, we give you honor, oh God. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. righteousness. Salamat, O Diyos, sa patuloy mong pagpapahayag sa amin ng iyong kabutihan, ng iyong kabanalan, ng iyong kaluwalhatian. At ang iyong mga salita na siyang patuloy na tumitimo sa aming mga puso. O Diyos, tunay nga na naihahayag sa amin kung gaano kalawak, gaano kalalim ang iyong pag-ibig, ang iyong walang hanggan at wagas na pagmamahal para sa amin, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa katuwiran na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin, sa bawat mananampalataya sa pamamagitan ni Jesus. And we will be forever grateful, Lord God, for what the Christ, our Lord Jesus Christ, has done for us on the cross. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka. Kami, Panginoon, ay magpupuri at sasamba sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Shikayara lakayara bababakanda yarala yararara. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Oh, we worship you, Jesus. Thank you, Lord God, for the freedom. Thank you, Lord God, hallelujah, for the healing. Thank you, Lord God, for the good life that you have given us through our Lord Jesus Christ. We worship you, Lord God. We thank you, Lord God. We will glorify, Lord God, this morning. And this is what we pray in Jesus' name. Amen and amen. His kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom King has come, and this kingdom reigns, and this kingdom rules, and this kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed.
Tayo manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kami nagpapasalamat, kami nagagalak dahil minsan pa, Panginoon, kami maghahandog at magbibigay. Panginoon, tunay nga, O Diyos, sa iyo walang nagturo kung paano magbigay, pero Panginoon, sa iyo namin natutunan kung paano magbigay. At ang aming pagbibigay, Panginoon Diyos, ay tanda ng aming pasalamat sa iyo na tunay nga, Panginoon, ang pagbibigay na ito, ang isang simbolo na kami pinagpala mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you get in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Tayo po lahat ay tumayo. Magkamayan. You Open the way for the world to live again. Hallelujah! Amen? Gusto po natin i-welcome si Sally Salvador from Malabanyas, invited by Al Vincent. And then we have Merwin Senon from Angeles City, invited by Jericho Ginto. And then John Merlin Manaloto, invited by Jericho Ginto. And Rosana Manaloto, invited by Jericho Ginto. Welcome po sa CFSM. Kami po ay nagagalak na nakasama po namin kayo. Tayo po lahat ay magkamayan. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live. Hallelujah. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Amen. Good morning po sa ating lahat. Wow. Ako po'y napapawaw dito po sa ating, ano po, paganda ng paganda po itong ating lugar, ano po. Yan. At na-appreciate po ba natin? Paganda po ng paganda, oh. Tingnan po niyo, oh. Tiles. Sarap yapakan, ano po. Pwede pong tingnan ko muna. Kasi hindi ko pa po ito nalapitan talaga eh. Yan. Wow, kahoy po pala. Ang ganda po ano. Wow. Salamat po sa ating kapatid na ginamit ng Panginoon. Tingnan po ninyo yung katabi nyo, baka isa siya dyan sa ginamit ng Panginoon. No? Sabihin mo sa kanya, thank you, kapatid. Yan, no? Alam ko po na ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na sa Kanya at sa Kanya pong buong sambahayan. Yan. Okay? So bago po ang lahat, alam naman po ninyo na ito po ay
lagi kong sinasabi. Ano po? Binabati ko po, una po pala pinapasalamatan ko yung atin pong IT department. Si Miko, yan. Yung masisipag po nating mga anak dyan sa IT department. At ganun din po sa napakagandang anak ni Pastor Francis na manang-mana po sa kanyang mami. Ano ba? Okay, yan. So binabati ko po yung mga kapatid natin na walang sawa pong nakikinig at nanonood po ng ating mga mensahe every Sunday, no? Hindi ko po sila makakalimutan kasi inaabangan po nila ito. Yan. Si Mars ko pong malago dyan sa US, no? At excited na po kami kasi alam ko parating siya. Ay, wow, bakit ko siniwalat? Ala ko po, sikreto lang. Ba't ko po nasabi? Yan, no? Sa Canada, yung pong ating Bible study sa Canada. Meron na po tayong leader ngayon sa Canada. Purihin po ang Diyos. Hindi po yan dahil sa sariling lakas ng tao, kung hindi po sa espiritong nananahan sa puso ng bawat tao. Ipag-pray po ninyo, no? Kasi nga po, hindi po kaya ng isang tao lang yan. Ano po? Siyempre, dahil lamang po, sabi ko nga po, sa pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng bawat isa. At alam po ba ninyo na meron din po palang nanonood sa atin, diyan po sa Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin po natin sila, nakapag-abroad lang. No? At diyan po sa Dubai, yung pong nung minsan siya'y nagbakasyon at siya po'y na-welcome. No po? Siyempre, hindi rin natin makakalimutan yung ating mga kapatid sa ibang lugar. No? Katulad po ni Red, diyan sa Vietnam, ano po? Okay, yan. At siyempre, hindi ko rin po kayo makakalimutang batiin sa umagang ito. Good morning po, legit Dabarkads. Okay, yan. Sige, dito na po tayo. Konti lang po ito, bigyan lang po ninyo ako ng 15 to 20 minutes. No po? Okay? So, punta na po tayo dito sa ating pag-aaralan. Napaghahalata na po ang edad, ano? Okay, yan. 2024 team, sabi po niya dito, enjoying intimacy with God. And third quarter team, knowing Jesus in an experiential way. At yung ating pong topic sa umagang ito, Jesus is my righteousness. Amen. Naniniwala po ba kayo na tayo po'y righteous na dahil kay Jesus sa ating Panginoon? Amen. Okay, so tingnan po natin yung unang Korinto, chapter 1, verse 30. Sabi po niya rito, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal, at iniligtas ng Diyos. Sabi po dito sa ating binasa, tayo daw po ay itinuring na matuwid. Pero ang tanong po, bakit may mga Kristiyano na hindi pa rin makapaniwala na siya'y matuwid na dahil kay Kristo? No? Sabi po, kasi mahirap daw pong baguhin yung nakagisnan nating paniniwala at buhay sa mundong ito. No po? Ano po ba yung dati nating paniniwala? Okay? Babalikan po natin yan. Sa Roma 12:2, ganito po ang sinasabi. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo
ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sino po yung kausap dito ni Paul? Napalagay po ninyo sinong kausap niya? Mga Kristiyano. Bakit? Kasi nga po ayaw ni Paul, no, na ang mga Kristiyano po ay mamuhay ayon sa takbo ng mundong ito. At napag-aralan na po natin ng mga nakaraan nating pag-aaral kung ano po yung takbo ng mundong ito. Ano po? Di ba po? Okay, so balikan po natin yung tanong. Sabi po rito, ano po ba yung dati nating paniniwala? So yung dati po nating paniniwala noon, na yung pong mga hindi magagandang bagay o pangyayari sa buhay, katulad po ng problema, pagsubok, kahirapan o sakit o karamdaman ay galing sa Diyos. Kasi tinitest niya ang ating pananampalataya. Yan po ang dati nating paniniwala. Pero salamat po sa Panginoon. Nang dahil po sa Romans 12:2, patuloy na binabago ng Diyos ang ating pong pananaw patungkol po, no, sa dati nating nakagisnan. Amen? Okay? Yan. Alam po ninyo, mahirap baguhin ang pag-iisip ng tao dahil ito po ay, sabi nga po nila, ay sarado, kandado ang kanyang pag-iisip sa nakagisnan niyang, no, paniniwala. Alam po ninyo, hindi rin po natin sila mababago eh. Napansin po ba natin? Kahit, no, anong sabihin natin sa kanila, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, ano po ang sinasabi nila sa atin, sinasagot nila? Hindi ko pa nga naaayos yung nakagisnang ko eh. Papasok na naman ako dyan. Ano po? At hindi po natin sila mababago. Kung sa ganang sariling atin lamang, hindi po natin sila mababago. At alam po ba ninyo na hindi rin kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili sa ganang kanyang lakas lamang? Hindi po niya kaya. Napansin po ba ninyo, sabihin, ay bukas magbabago na ako, babait na ako, pero iya po misasadsad. No? Hindi nagagawa ng tao. Kasi nga po hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Di ba? Hindi po niya kayang baguhin. Kaya bumabalik po siya sa dati. Bakit? Kasi nga po, hindi niya nauunawaan o naiintindihan ang salita ng Diyos. Kaya hindi po niya nababago ang kanyang sarili. Napansin po ba ninyo, kahit nung tayo po hindi pa mga Kristiyano, nakuha ba tayo sa isang upuan lang nang nagbabahagi sa atin ng salita ng Diyos? Nakuha ba tayo sa maghapon lang na pakikiusap nila? Hindi po, di ba? Napakaraming beses na tayo ay tinawag ng Panginoon at gumamit siya ng tao, ng kanyang mga anak upang tayo ay mabago. Nabago ba tayo? Hindi po, kasi hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Alam po ba ninyo kung ano po yung makakapagpabago sa isang tao? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang pwede lang makapagpabago sa buhay ng isang tao. Kasi nga po, no? Ang salita ng Diyos ay buhay. At ito po'y makapangyarihan. At kapag ito'y tumimo sa puso ng isang tao, bullseye, siya po ay magbabago dahil ang Diyos, ang kanyang salita, ang nagpabago sa taong ito. Okay, yan. So, tingnan po natin yung unang Korinto. Sabi po dito, balikan po natin yung unang Korinto. Sabi po niya, unang Korinto, sabi po niya, dito no, dito po sa bandang baba, sabi po niya rito, sa pamamagitan niya, tayo'y itinuring na matuwid. Ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Ano po yung sabi?
Ano po yung sinabi niya? Iniligtas at hindi pinarusahan. Iniligtas po tayo ng Diyos sa tiyak na kaparusahan na dapat sana ay tayo, no? Ang paparusahan, pero iniligtas po tayo ng Diyos sa tiyak na kaparusahan. Okay? Ano po ba yung pagkaunawa natin pag sinabing parusa? Na yung sakit mo o karamdaman ay parusa ng Diyos? Meron po akong narinig na isang Kristiyano. Meron po siyang karamdaman. At dahil siguro po hirap na siya sa kanyang nararamdaman, ang sabi po niya, tama lang sa akin ito. Dahil ako'y makasalanan, kaya ako'y pinarurusahan ng Diyos. Tinatanggap po niya. Tanggap na tanggap niya yung parusa. So tayo pong mga Kristiyano, ano po ba yung pagkaunawa natin sa parusa? Yan. Ano po yung pagkaunawa natin sa parusa? Alam po niyo, yung sakit o karamdaman, hindi parusa ng Diyos yan. Bakit tayo nagkasakit? Baka inabuso natin yung ating kalakasan nung tayo po yung nung kabataan natin. Di ba? Baka inabuso natin, 24/7 tayo po ay nagtatrabaho. Siyempre, yung ating katawan, limitado po yan. Kaya tayo nagkasakit. Hindi dahil pinarusahan ka ng Diyos. Dahil ang ating Diyos ay hindi nagpaparusa. Amen. Okay. So, kaya po siya nagkaroon ng karamdaman, yun na nga po, inabuso niya yung kanyang kalakasan, kaya naapektuhan po yung kanyang katawan. Kaya po siya nagkaroon ng karamdaman. Okay? So, sa batas po ng tao, kapag ikaw ay napatunayang nagkasala, siyempre may karampatang parusa yan. Dito po yan. Pero kung tayo po ay magkasala sa Diyos, hindi po niya tayo pinarusahan. No? Alam po ninyo yung parusa, no? Nung panahon po ng ating Panginoong Hesukristo, yung pong ginawa sa Kanya, parusa yun. Yung pong paghagupit sa Kanya, yung pong pagpasan niya ng krus, at yung pong pagpako sa Kanya sa krus, hanggang sa Kanyang kamatayan, yun yung parusa. Hindi po natin alam kasi, ang akala natin kapag tayo ay naghihirap sa mundong ito, yun ay parusa ng Diyos. Hindi po. Sa batas ng tao, sabi ko nga po kanina, kapag ang tao ay napatunayang nagkasala at mabigat-bigat naman yung kaso niya at napatunayan, noong pong panahon ng Marcos, President Ferdinand Marcos, ang parusa po noon kapag siya'y nagkasala, selya elektrika. Sa mga sumunod na president po, sabi nila, hindi daw po makatarungan. Kasi nga po, ang tao ay pinapatay sa pamamagitan ng selya elektrika. Diba? Sa mga susunod na president po, kung hindi po ako nagkakamali, kay President Ramos, no? Former President Ramos, ibinaba po yan sa lethal injection. Pero sabi po ng iba, hindi rin po makatarungan kasi pumapatay pa rin sila ng tao. So ibig ko po sabihin dito, yung parusa, no, ay bayad sa kasalanan na nagawa mo, na napatunayan. Pero ang ating Panginoong Yesus hindi po siya nagkasala eh. Pero tinanggap po niya yung parusa sa Kanya. Bakit? Para sa'yo at sa ating lahat. Kaya niya tinanggap ang parusa na dapat sana ay sa atin. Sa mga sumunod pong president, palagay ko po si Gloria Macapagal, ginawa na lamang po itong lifetime imprisonment. No? So binaba po nila yung hatol. No? Ganun na lamang po ang kanilang ginawa. Okay, noon, yan. Ito po, no? Noon pong tayo ay hindi pa mga Kristiyano, kapag gusto po nating ituwid o turuan ang ating mga anak, ano po yung ginagamit natin? Hindi po parusa sa mga anak ito, ha? Kapag nagkasala ang ating anak sa atin, ano po yung ginagamit natin sa kanila? Stick. May stick ka, mahaba. O pamalo.
Di ba? Kasi ang alam natin, yun ang pagtutuwid sa anak kapag siya'y nagkasala. Ano po? Yan. No? Kaya nga po ang anak, kapag nakita na may daladala kang pamalo, at alam naman niya na siya'y nagkasala o magkamali, lumalapit ba yung anak sa'yo? Yung anak mo lumalapit ba? Alam may hawak kang pamalo, alam niya papaluin mo siya dahil alam niya na siya nagkasala. Hindi po Hindi nga po lalapit, lumalayo pa siya eh. Kasi natatakot siyang masaktan. Natatakot siyang mapalo. Kaya lumalayo siya sa atin. Sa atin pong mga buhay, no. Sabi nga po sa pamalo nga lamang po, lumalayo na ang ating mga anak, gaano pa kaya kung alam ng anak mo na siya yung parurusahan? Hindi kaya magrebelde ang anak mo sa'yo? Dahil every time na siya ay nagkakasala, lagi kang may nakaambang parusa sa kanya. Hindi pa po yun, pamalo pa lang, takot na siya. How much more po kung every time na magkakamali ang ating mga anak, sila po ay ating parurusahan. No? Sa ating mga buhay, kapag tayo po ay nagkakasala sa Panginoon, di ba? Nagkakamali pa rin po tayo. Nagkakasala pa rin po tayo, di ba? Yan. Ano po ang ginagamit ng Panginoon sa atin upang tayo kanyang ituwid? Ang kanyang salita. Hindi po yung parusa. Paano mo, paano natin ibibigay sa ating Diyos yung ating pagtitiwala kung alam natin na ang ating Diyos na nagpapagaling ay siya rin ang nagbibigay ng karamdaman sa iyo. Yung alam mong Panginoon, na nagtutuwid sa iyo ay gumagamit ng parusa dahil sabi nga, itinutuwid ka niya sa pamamagitan ng parusa. Mali po. Itinutuwid tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. Pansinin po natin, ngayon pong tayo mga Kristiyano na, nawawala na po sa atin yung mga bagay, nakaparaanan ng mundong ito. Dahil nga po tayo'y patuloy na nakakapag-aral ng salita ng Diyos at patuloy nating nakikilala kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Okay, yan. Meron po akong kwento. Ikukwento ko po sa inyo yung aking anak na si Joseph. Nung bata pa po yan, napaka-hyper. Kung ikukumpara po natin sa bagyo, siya po yung super typhoon. Sa sobrang kalikutan. Lalabas po ng bahay yan, sabihin sa akin, Ma, makikipaglaro ako. Okay, sabi ko. Alam po ba ninyo pagbalik niya? Yung short na suot niya, palda na. Sa sobrang kalikutan. Tatahiin ko na naman po yung short. Kinabukasan, ganun na naman po. Pag uwi niya, palda na naman. Kasi sabi niya, yung binili mong short, mahina. Kaya laging nasisira. Po? Yan. Minsan, sabi po niya, Ma, makikipaglaro ulit ako sa aking mga kaibigan. O sige, sabi ko. Pero pagdating ng oras na pananghalian, uuwi ka para kumain. Sabi niya. Alam po ba ninyo na tsadeli na wala pa? Alam po ninyo yung tsadeli? Yung pong mga kapanahon ko dyan. Kapag tsadeli na po, ibig sabihin 12:00 na. Nung pong panahon na yon, wala pa pong masyadong TV. Sa baryo, ang mahilig pong pinakikinggan ng mga tao pampalipas oras ay dula. Yan. Kaya nga po, sabi ko ang batang ito 12:00 na wala pa.
Yan. Kaya nga po, yun ang nakahiligang pakinggan ng mga tao kapag nagkita-kita yung magkukumare. Yung pa rin topic na yun ang kanilang pinag-uusapan. Kasi nga po, wala pang masyadong TV sa baryo. Kaya lumabas po ako ng bahay. Dala-dala ko po yung stick. Yan. No? Siyempre papaluin ko siya. Kasi po hindi pa naman ako Kristiyano noon. Pero ngayon hindi po ako namamalo ng anak. Mahal na mahal ko po. Lalo na po yung mga apo ko. Nako. Mahal na mahal ko po yan. Mas mahal ko pa sila kaysa sa aking mga anak. No? Yang alam po ninyo mga lola, tayo po yung mga kustentidor sa ating mga apo Kapag nakikita natin na ang mga nanay ay papaluin ang kanilang mga anak, alam po ninyo yung apo ko, yung grade 3 na nag-aaral dito. Nung nandito pa po yung anak ko si Jaisel, kapag hindi po niya mapakain ng bata, mahirap pong pakainin kaya ang payat. Ano po? Kukuha po siya ng pamalo. Ang pinapamalo po niya hanger. No? Tatawagin ako ng apo ko, sabi, Mama! Alam ko na po, pag sumigaw ng ganon, alam ko na pinapalo siya. Kukunin ko po yan. No? At aalisin ko. Yan, itatago ko siya para hindi mapalo. Kaya nga po, ang aking apo, mahal na mahal po niya ako. Sabi niya, alam po ninyo kung ano yung sinasabi niya sa akin? Pagtanda mo, Mama, ako ang mag-aalaga sa'yo. Di ba? Yan. Alam po ninyo kayo po no, may mga anak na maliliit. Kausapin po natin sila, wag natin silang paluin. Kawawa po yung mga bata na sasaktan sila. Kaya nga po nakikita ko na yung aking mga apo ay pinapalo at nakikita ko po yung latay nila, umiiyak po ako talaga. Umiiyak po ako kung hindi nyo kayang alagaan yung inyong mga anak, ibigay nyo na lang sa akin. Ayoko nang nakikita nyo silang pinapalo. Balik po tayo kay Joseph. No? Nung lumabas po ako ng bahay, na may dala-dala po akong stick, siya naman po ang pauwi niya. No? Nakita po niya ako na may dalang stick. Sa amin po, bago ka makarating sa aming bahay, 2 bahay bago ka makarating sa amin, no? Meron pong puno ng akasya. So nung makita po niya ako na may dalang pamalo, ang bilis tumakbo. Akala ko lalapit sa akin. Alam po ninyo kung anong ginawa? Umakyat sa puno ng akasya. Ang bilis po niya. Nakaakyat agad. Sabi ko, ba't ka umakyat dyan? Kasi papaluin mo ako. Bumaba ka, sabi ko. Baka mahulog ka. Dahil sa takot ko po na baka mahulog, kinondisyon po niya ako. Sabi niya, Ma, wag mo kong papaluin, bababa ako. O sige, dahan-dahan lang anak, dahan-dahan lang, baka mahulog ka, sabi ko. Di bumaba po siya. So hindi ko po pinalo. Kasi nagkasundo kami na hindi ko siya papaluin dahil siya ibababa na. Patingnan po natin, no? So yung pong pinopoint ko dito, no? Sabi ko nga po kanina, yung ating mga anak, makita ka pa lang na may hawak na pamalo, takot na takot na. Gaano pa kaya kung alam ng anak mo na siya yung parurusahan? Ano po? So nawa po, sana po sa ating mga buhay, tayo po na mga nakakilala na naging Kristiyano na tumanggap na sa ating Panginoong Yesus, wag po natin silang gagamitan ng pamalo. Kausapin lamang po natin, di ba? Sinasabi naman po sa Bible yan, naturuan natin sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang sa kanilang paglaki ay hindi nila ito malilimutan. Di ba? Wala na pong ibang paraan. Kung lagi natin silang gagamitan ng pamalo, ang anak mo yung magre-rebelde sa'yo. Di ba? Alam po ninyo tayo, hindi tayo pinarusahan ng Diyos. Kasi nga po mahal niya tayo. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay matuwid na sa kanyang harapan. Hindi po ba napakalaki pribilehiyo para sa atin na wala tayong ginawa, pero tayo po ay matuwid na sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po kung hanggang ngayon, iniisip pa rin natin na parurusahan tayo ng Diyos, alam po ninyo, nililin lang tayo ng kaaway. Sino po yung ating kaaway? Hindi po yung inyong katabi. Sino po? Ang dyablo. Si Satan. Yan ang kaaway natin. At tayo po ay kanyang nililin lang, no po? Dahil winawalang halaga niya ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At dapat na pong mawala sa ating kaisipan ang mga bagay na iyan dahil nga po naparusahan na si Kristo at tayo'y matuwid na dahil sa Kanya. Amen.
So ngayon po, ito yung tanong. Bakit tayo naging matuwid? No? Sabi po sa 2 Korinto 5:21, sabi po niya rito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya, ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Okay? So, ang tanong, sabi po kanina ng tanong, bakit tayo naging matuwid? So, hindi po tayo naging matuwid dahil mabuti tayo, matulungin, at mabait. Meron po akong isang taong kilala. At kilala nyo rin. At kilalang-kilala po nila, Pastor at Pastor Francis. Kilalang-kilala po nila yung taong ito. Napakabait po niya. Napakabait po ng taong ito. Alam po ninyo, minsan, no, napadaan po ako, o kami ni Jericho, doon po sa kanyang shop. At nakwento po niya sa akin, na yung kanyang shop ay nilooban. May pumasok pong tao at kinuha yung kanyang mga importanteng kagamitan. Yung CPU, yan, sabi po niya, kinuha, nawala, siguro po sa madaling salita, ninakaw. Yan, ano po. Alam po ba ninyo, habang siya nagkukwento, hindi ko man lang makita sa kanyang mukha yung galit doon po sa taong kumuha o nagnakaw, no, nung kanyang mga gamit. Alam mo sis, sabi niya, inutang ko lang ito sa co-op. At hanggang ngayon ay hindi ko pa nababayaran. Kinuha na, nawala na. Ala, sa lahat po ng ninakawan, siya pa yung nakangiti. O di ba? Sabi ko, bro, hindi ka ba pumunta sa barangay para magsumbong? Ah, hindi na, hayaan mo na sila. O hindi po ba napakabait? O ngayon po kilala nyo na kung sino sinasabi kong taong mabait. Yeah. So, hindi lamang po siya mabait, righteous pa. O, di ba? Yan. Okay, yan. No? Alam po ninyo, actually, walang masama kung ikaw ay mabait, mabuti at matulungin. No? Pero hindi po ito yung basihan sa pagiging matuwid ng isang tao. We became righteous not because of our own efforts or work. Sa Kanya lang, kaya tayo naging matuwid. Hindi sa ating gawa. Hindi dahil mabait ka, mabuti ka. Tumutulong ka araw-araw sa iyong kapwa. Hindi po yan. No? Naging matuwid tayo dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil hindi sa ating mga sarili. Sabi po ng Romans 3:23, dahil ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Tingnan po natin yung Roma 3:22. Sabi po dito, eto po, no? Sabi po niya, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. So ginagawa tayong matuwid ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi po dahil tayo ay mabait o mabuti. Hindi po ganun. No? Yung pagiging mabait at mabuti natin ay bunga ng ating pananampalataya. Kaya nga lumalabas sa ating mga buhay yung ating kabaitan, yung ating kabutihan, yung pagiging matulungin natin dahil yan kay Kristo. Dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Di ba kaya nga po na tayong may pagmamalaki sa mundong ito eh. Sino ba tayo pang magmalaki? Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa ating mga buhay. Dahil sa ating pananampalataya, kaya tayo ginawang matuwid ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Kailanman ay hindi natin mabibigyan ng kaluguran ng ating Diyos kung tayo po ay walang pananampalataya sa Kanya. Okay, eto po yung tanong. Sabi po rito, paano raw po naging
matuwid ang tao. Paano po ba naging matuwid ang tao? Eto po, Roma, sabi po niya, Roma 10, 3-4, sabi po niya dito, dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, at nagsikap, sabi po niya, silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ang Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Okay? Yan. Alam po ninyo, may mga tao na gumagawa ng sariling kaparaanan upang ipakita na sila'y matuwid. Ito po yung sinasabi na self-righteous, sa sariling katuwiran. Di ba? Gumagawa sila ng kanilang pamamaraan. Kaya nga po sabi dito, hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos. Meron po silang sariling kaparaanan. At hindi po nila ginamit ang kaparaanan ng Diyos. Ano po ba yung kaparaanan ng Diyos? Na sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Di po ba? Yun lamang pong nanampalataya sa ating Panginoon. Okay? Naging matuwid ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Okay? Roma 10:10-11, sabi po niya rito, sapagkat ang sumasampalataya, ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Olawin nyo na po. O tingnan po natin. Sabi po niya, yun daw pong mga sumasampalataya sa kanya. Sino po yung kanya? Sa ating Panginoong Yesus. Sa ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo mapapahiya kapag tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Okay? Okay? So, hindi po tayo naging matuwid dahil sa ating sariling katuwiran. Hindi rin po tayo lalong naging matuwid dahil may sinasabi tayo sa lipunan. Baka naman napakataas ng posisyon mo sa bansa. Di ba? Hindi po 'yon ang paraan upang tayo maging matuwid. O baka naman po merong tinatangkilik o kayamanan. Hindi rin po 'yon kung bakit tayo naging matuwid sa kanyang harapan. O kaya naman po meron tayong kaalaman, karunungan o katalinuhan ng mundong ito. Hindi tayo magiging matuwid kung titingin tayo sa ating sariling pagsisikap dahil limitado po ang isip at kakayahan ng tao. Limitado po tayo. Kahit anong gawin natin, may hangganan po yung ating pag-iisip. Ano man ang ating gawin, meron pong hangganan yan. Subalit, kung titingin po tayo sa ating Panginoon, wala tayong ginawa. Pero naging matuwid tayo ng dahil sa ating pananampalataya, sa ating Panginoong Heso Kristo. Yan, matatapos na po tayo. Di ba sabi ko po sa inyo, 15 to 20 minutes lang. Okay, yan. Okay. Kaya nga po, napakahalaga na lagi tayong nagbubulay at nag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Dahil ito po yung sustansya, pumapasok sa ating puso at kaisipan. Sabihin nga po natin, sustansya na pumapasok sa ating puso at kaisipan. Sabi po ng doktor, kumain daw po tayo ng masusustansyang pagkain, yung pong mga healthy foods. Tama naman po sila. Wala naman pong mali dito, Para maging healthy daw po yung ating mga katawan. Okay? Pero ang salita ng Diyos ay higit sa lahat at sapat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga po,
yung ating katuwiran ay hindi natin pinagpagalan o pinagpaguran dahil ito ay mula sa Diyos. Siya ang gumawa, pero tayo ang tumanggap ng biyaya. Di po ba? Yan. Okay. Kaya nga po sabi ko kanina, wala po tayong maipagmamalaki sa mundong ito. Kung meron man po tayong dapat ipagmalaki, yun ay ang Diyos sa ating mga buhay. Sa atin pong pagtatapos, basahin po natin yung Pilipos 3:9. Sabi po niya rito, at lubos na makipag-isa sa Kanya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ulitin po natin yung sa bandang baba. Sabi po niya, ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Purihin po ang ating Panginoon. So pinarusahan po si Jesus dahil po sa ating mga kasalanan. Siya na walang kasalanan ang nagbayad sa ating mga kasalanan. May tanong po ako sa inyo mga magulang. Kung meron po kayong anak, ipagpapalit po ba ninyo ang inyong anak sa isang taong makasalanan upang maparusahan, no? Upang siyang maging kapalit at maparusahan ang inyong anak na walang kasalanan. Ibibigay mo ba ang inyong anak bilang kapalit sa taong makasalanan upang siyang maparusahan ang iyong anak? Ay hindi hindi mo ibibigay. Bakit? Mahal na mahal mo yung iyong anak eh. So ganun din po ang ating Panginoon. Mahal na mahal po niya tayo. Kaya hindi niya hahayaan, no? Na tayo po ang magkamit ng parusa. Ang hirap po kaya nun, mapanood mo lang, ikaw na ang hirap na hirap, yun pa po kayang sa'yo mapunta yun. Kaya nga po, napakabuti ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya salamat po sa Kanyang salita na patuloy na nagpapalalim at nagpapalawak sa ating pagkaunawa sa Kanya. Okay? So pinalaya niya tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Ang pagmamahal niyang yan ay hindi humihingi ng anumang kapalit. Wow, napakabuti po ng Diyos. Alam po ninyo, kapag aking pinagbubulayan ng salita ng Diyos, nakikita ko po ang Kanyang pag-ibig ay walang kapantay. Dakila po ang ating Diyos. Hindi man lang tayo sinumbatan. Dapat ikaw ang maparusahan, ikaw ang nagkasala. Tingnan po ninyo ang ating Panginoon. Nasa langit pero bumaba para lamang sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Di po ba? So ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Okay? So pero wag naman po nating gawing dahilan ang katuwiran o tayo'y matuwid na upang tayo'y patuloy na magkasala. Kasi sabi nga po ng salita ng ating Panginoon, dahil ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Music, please. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa napakalawak mong biyaya sa aming mga buhay. At hindi po namin kayang arukin ang lalim ng iyong pag-ibig sa aming lahat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, nakarapat dapat kang purihin, sambahin, sapagkat Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at ang Diyos magpakailanman, Panginoon. Kaya nga po, maraming salamat sa iyong kabutihan na patuloy po naming nararanasan sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen and amen.
Thank you, Pastora Rose, at sa mabait kong kasama. So, nasa dako po tayo ng banal na hapunan, banal na komunyon. Tinatawagan ko po yung mga ushers po natin. Ngayon po, yung alalahanin po natin yung pinrits ni Pastora Rose, na kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay sa bugbog na katawan ng ating Panginoon at sa dugong itinigis niya doon sa krus ng Kalbaryo, tayo naging matuwid sa kanyang harapan. Amen. Tinanggap natin yon at ang katuwiran na kay Kristo ay nasa atin, ay sumaatin. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, siya na hindi nagkasala ay naging makasalanan upang tayo na nagkasala ay maging matuwid sa kanyang harapan. Yun po yung alalahanin natin ngayong umaga. Tayo po'y manadili sa diwa ng panalangin at presensya ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal, O God. Salamat sa iyong katawan na bugbog upang sa pamamagitan ng iyong latay, Panginoon, kami magkaroon ng kagalingan sa aming karamdaman. Salamat, Panginoon Diyos, sa inyong dugo na itinigis doon sa krus ng Kalbaryo na naglinis sa aming mga kasalanan. At dahil dito, O Diyos, naganap kung ano ang hinihingi ng batas at yan ay perpektong katuwiran. Kami ngayon ay may katuwiran dahil sa inyo, Panginoon. Kami malinis na sa inyong harapan. Hallelujah. Habang pong ibinibigay po ang tinapay at katas ng ubas, tayo po ay umawit sa Panginoon. Righteousness revealed. Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Thank you, Lord. Jesus, redemption sacrifice. Glorified, now justified, His kingdom come, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bound, for the majesty and power of this kingdom King has come, and this kingdom reigns, and this kingdom rules, and this kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Thank you, Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Nung gabing traidorin ang Panginoong Yesus, kinuha niya ang tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Sa magitan ng dugo ng Panginoon, we are now partakers of the righteousness of God dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. May kapatid ko sa Panginoon, ikaw ngayon ay matuwid sa Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo. As dahil sa ginawa ni Kristo, nanampalataya tayo. Kaya tayo ngayon naituring ng matuwid. At ikaw ngayon ay karapat-dapat na sumali, mag-partake ng communion na ito. Dahil sa ginawa ni Kristo na siyang inaalala mo, inaalala natin sa oras na ito. At ang gabing yun, sabi ng Panginoon, kinuha niya ang saro.
Ito ang saro ng bagong tipan. Ang dugo na ibuhos ng dahil sa inyong mga kasalanan. At yun ang siyang nagpapatawad sa atin. Kung walang pagbubuo ng dugo, walang kapatawaran. Ibig sabihin, si Kristo nasugatan, dumala yung dugo, at yun, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Sabay-sabay natin pong itaas ito. Ito'y tanda na tayo nakikibahagi at inaalala natin yung tinapos at ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, kapatid, isa kang mananagumpay dahil sa ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Sabay-sabay natin itong inumin. Thank you, Jesus. Pasalamatan natin, Panginoon. Oh, Jesus. His kingdom Thank you, Lord. will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom King has come, and this kingdom reigns, and this kingdom yes, and this kingdom rules, and this kingdom power and authority. Jesus, righteousness revealed, yes, and this kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom King has come, and this kingdom reigns, and this kingdom rules, and this kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Amen. Yes, Lord. Praise God. Palampalan natin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Pastor Saling. Salamat sa message na na-deliver mo. At alam nyo, mga kapatid, mga nagme-message dito, hindi ko lang nasabi ko sa video. Kapag nag-share kami, hindi ibig sabihin na kayo ang dahilan kung bakit namin kayo sinishare, kung bakit namin sinishare ang word, kundi kami mismo. Halimbawa, kapag nag-share ako mismo, ang sa nabibigyan ng mensahe ng Panginoon. At ako mismo ay nababago. Ganoon din sa aking mga kapatid. Yung bang na-reveal ang Panginoon sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sama-sama tayo nag-aaral dito. Hindi lang po kayo. Nakaputi ako, pati kami. Dahil bago kami mag-share, ay yun po ay ninamnam namin ang mga salita ng Diyos sa aming mga puso. Okay? So, Panginoon, sa mensahe ng Panginoon, sa ating mga music, mga pioneer, at ganoon din ang mga ating musician, mga IT na rin. So lahat po, salamat po sa buhay. Sige, palampakan natin po naman. Hallelujah! At salamat din sa inyo na kayo po ay encouragement sa bawat isa sa atin kung bakit kayo nandiyan. Amen? Kaya napakalaga na kayo attend every Sunday. Dahil di lang kayo, kundi ang ibang tao ay na-empower din kapag nakita kayo. Kapag nakita kayong dumating siya, si brother or sister, napakasaya ng bawat isa. Kaya, purihin pa noon, at tayo po ay patuloy na nagkakaisa, no? Yun po, may nabagit si Salikan nila, nakalimutan lang. Yung bang, dahil sa ating pagkakaisa, ng isang puso, isang Panginoon, isang pananaw sa Diyos, ay tayo po ay nasiyan sa ating pagdalo sa Panginoon. Kaya, purihin Panginoon, sabi nga po ng Romans 5:19, kung sa pagsaway ng isang tao, marami ang naging makasalanan. No? Sinner. Di sinners, kundi sinner. No? Naging sinner. Ganon din naman
dahil sa pagsunod ng isang tao, marami ang ituring ni Diyos na matuwid. So isang tao, kaya ang lahat ng tao ay naging makasalanan at yan ay bunga ng ni Adan at Eva. Dahil tayo mga tao at lahi natin siya, ninuno natin at siya makasalanan, kaya naman tayo po ay naging makasalanan. Hindi dahil sa gawa natin kaya tayo naging makasalanan, kundi dahil sa ginawa ng isang tao. Kaya tayo nakagawa ng kasalanan ay dahil nahawa tayo ng kalikasan ng Diyos. Ng tao na si Adan. Ang unang Adan, nahawa tayo. Kaya tayo ngayon ay may kalikasan makasalanan. Kaya tayo may kakayang magkasala. Okay? Kaya tayo nagkaroon ng kakayang. At wala tayong ginawa. Ba't tayo makasalanan? Dahil sa isang tao. Aba, unfair natin. Alam niyo, hindi po unfair. Kung paano ang tao ay makasalanan, ang biyaya ng Diyos ay higit sa sapat. Dahil kay Kristo, no, nabagin ni Sasaling, dahil kay Kristo, tayo po ay naging matuwid. Wala rin tayong ginawa, kundi si Kristo ang guwan lahat. Ang kailangan natin ay manampalataya sa ginawa niya sa buhay natin. Dahil hindi ka pipilitin kung hindi mo siya tatanggapin. Kaya, pero ikaw ay pinatawad na ginawa ni Jesus doon sa krus. Lahat ng tao. Pero kailangan ng tao ay kailangan siyang manampalataya. Hindi lang, ikaw ang ligtas niya, pinatawad niya, kundi lahat ng tao. Pero kailangan siyang manampalataya para makatanggap niya ang ginawa ni Kristo sa kanyang buhay. Okay ba? Kaya, baka marami na nalito. Bakit sa Old Testament, ay meron Diyos na nagpaparusa. Kapag binabasa ko ang Old Testament, pinarusahan ng Diyos. Ang hari ito, pinarusahan niya ang Israel dahil sila hindi sumunod sa alitutunan. No? Ngayon sinasabi natin, ang Diyos ay di naman marusa. Pero sa isang banda ng Bible, ang Diyos ay naman marusa. Ano nyo, ang dahilan kung bakit ang Diyos ay namarusa sa Old Testament ay dahil nga po yung nabagin ni Sherling, Romans 10, 3 and 4. Dahil ang tao ay gumawa siya ng sarili kanyang alitutunin. Kaya binigay ng Diyos ang law para malaman ng tao ang kasalanan niya. Kasi nagkakamali. Kasi kung walang batas, sabi ng Romans 5, ay hindi alam ng tao, may siya nakakasala. Kaya kailangan ng batas. Kaya may konstitusyon tayo para alam natin na tayo nagdakaw, nag-corrupt. Pero kung walang batas, hindi mo alam na ikaw pala ay nagnakaw, pumatay. Hindi mo alam yun. Kaya nandiyan ang mga batas. No, kaya nandiyan ang batas. Pero, alam nyo, ang batas na ibigay ng Diyos kay Moses ay pasamantalang. Pasamantalang. Pero, kaya may Kristo na namatay tukod sa krus, na parusahan, ang tao ngayon ay kayang matuwid, magiging matuwid, at siya nagkaroon ng katuwiran, na kalikasan pala, kalikasan sa kanyang buhay. No? Na kung saan, ang Panginoon ay namatay siya doon sa krus, at lahat ng kasalanan ng tao ay pinatawad na. Binura. No? Kaya, sa Old Testament din, ito, no? Hebrew 11. Hebrew 11, napakalaga. Na kung saan, ang Hebrew 11 ay dahil kay Moses, dahil sa panampalataya ni Moses, ay nagawa niya lahat ng bagay. Bakit? At dahil sa panampalataya ni David, ay siya ay naging masunurin sa Diyos. Bakit siya masunurin? Nagkasala nga siya Pumatay din si David. At siya'y nangalo niya. Pero sabi ng Bible, siya'y naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi po, sa pananampalataya
ng niya sa darating na Kristo. Kaya meron sa Old Testament, sila rin ay rin matuwid dahil po sa pananampalataya. Pero hindi sila naporsa dahil sa pananampalataya. No? Kaya lang, sa panahon ngayon, ang pananampalataya natin tinanggap kay Kristo, ang katuwiran ni Kristo ay pumunta na sa ating mga buhay. That's why we are righteous because of Jesus Christ. Jesus Christ is my righteousness. Si Kristo ang siyang aking katuwiran. Kaya tayo matuwid. Hindi dahil sa ating ginagawang mabuti, kaya ako matuwid. Hindi po. Yan po ay kalikasan mo. Buhay yan na ikaw ay matuwid na. Yan ang kalikasan mo yan. Bakit tayo nagkakasala? Kasi kailangan po mabago ang ating kaisipan dahil nakasalanan natin magkasala. Nakasalanan natin nagawa ng mali. Pero ang totoo, ang kalikasan natin ngayon ay hindi kalikasan makasalanan, kundi kalikasang katuwiran na gagaling kay Kristo. Amen? Hello? Amen. Kaya yun po ngayon ang ating kalagayan sa ating buhay. Pwede pa likas yung ano ko? Parang motor, whatever. Medyo manina. Hello? Ngayon, ano pa? Christ righteousness, ang katuwir ngayon, ang siyang ating bagong pananaw kay Kristo. Righteousness is our new identity in Christ. Ito ngayon ang ating bagong pananaw kay Kristo. Ay ibig sabihin ng pananaw natin kay Kristo. Ngayon makikita natin kung ano ang pananaw ng Kristo sa ating mga buhay. Pananaw ng Diyos sa ating mga buhay. That we are now righteous, we are holy, we are a child of God. Not child of the devil. Di tayo ngayon makasalanan. Kung di tayo ngayon ay anak ng Diyos. Matuwid tayo, kaya tayo anak ng Diyos. Tayo ngayon ay pinagpala. Tayo ngayon ay minahamahal. We are belong to the beloved Son, Jesus Christ. Kaya kasama natin ang Diyos araw-araw sa ating mga buhay. Amen? Kaya ang ating paniniwala ngayon ay iba na dati dating paniniwala. Kaya kailangan natin ang salamat ng Diyos para sa ganoon, patuloy na ma-remind tayo at hindi lang ma-remind, kundi may apply natin sa araw-araw natin mga buhay. At tayo ngayon ay matuwid, pinagpala, minamahal, no, ng Diyos. At ang ating personality, our personality, kasi identity ay nandoon ng personality. Merong mga sanguine, merong melancholic, merong mga tao tahimik, merong mga tao madadal. Ako, sanguine ako. No? No? So, iba-iba ang ating personalidad. Pero alam nyo, hello, kapatid, kasi about personality, ay merong inferiority, may insecurity. Merong panahon na kumisan na ikaw ay insecure. Ano sa Tagalog insecure? Insecure. Baba, inferiority na. Bababa ang pagtingin. Sarili. Ano? Di ako mayaman, wala ko nito. Di ako nag-aaral. No? Kahit sino mga tao, kapag wala kay Kristo, nandoon ang kanyang insecurity at inferiority. Pero kapatid, ang sinasabi ng mundo ay self-esteem. Ibig sabihin, binavalue mo ay yung sarili. Value mo ang sarili mo, sabi ng mundo. Respetuhin mo ang sarili mo. Kailan isipin mo na ikaw ay pinagpala. Isipin mo na ikaw ay mayaman. Positive thinking ang sinasabi ng mundo. Pero iba ang personality ngayon. Ang personality natin ngayon ay yung si Kristo ang siyang esteem natin. Si Kristo
ang siyang ating ginagalang respeto sa ating mga buhay. At habang si Kristo ang ating respeto sa ating mga buhay, ay tunay na nakita natin na kung sino tayo ngayon sa Panginoon. Kaya kapatid, ang ating personalidad, hindi na yung ating mga natutuhan sa mundo patungkol sa ikaw ay sanguine, ikaw ay melancholic. That's why we are now united. Tayo ngayon ay mayroong mga bagong expression, bagong pananaw sa buhay. Looks. Ay tayo ngayon, we are loving, we are giver, we are forgiving. Ay talaga naman, kaya naman, tayo yun ay natatanggapan kung kayo naman, ano man ang ating kainam at ganoon sa ating pamilya, sa mga tao, naiintindihan natin sila. And we are appreciative. Tayo ngayon appreciate natin upon umundo. Sabi nga ng awit ating kanina, He opened the way para ang mundo ay malib natin. So magiging magaganda ang ating pananaw sa mundo ito, sa ating mga buhay, sa kabila ng mga problema. Pero alam natin na lagi ang Diyos ang siyang ating kasiyam, ang siyang ating comforter, siyang ating encouragement sa ating mga buhay. Kaya po, every day is the day of the Lord, and we will rejoice in the Lord every day of our life. Kaya kapatid, kapag nakita natin, nagrito tayo, ay tunay na ang mga tao ay nakikita nila na dala natin ang buhay ni Kristo at ang kalawatan ni Kristo. Kaya kapatid, when you read the Word of God, lalo na ito Old Testament, limbawa siya sabi ng Psalm, pinarusahan ako dahil di ako tuwid, dahil ako'y nagkamali. Pero ngayon sabihin mo, apply natin ang New Testament sa Old Testament na pero ngayon, ako ngayon ay pinagpala dahil ako ngayon ay matuwid. Ako ngayon ay nakasala, may kabayaran na kasalanan ako. Pero kay Kristo ay lagi akong patuwid dahil kay Kristo, lagi akong pinagpapala sa aking mga buhay. Kaya wala na parusa sa aking buhay. At sa Old Testament, may nagsasabi din sa Old Testament na dahil ikaw ay naging matuwid at ikaw ay sumunod sa aking lantunan, kaya ikaw ay pinagpala. Kapatid, ikaw ngayon ay pinagpala dahil ikaw ay laging matuwid sa harapan ng Diyos. At yan ang patuloy natin makikita sa ating mga buhay. Para sa ganoon, yun ang ating may pamuhay. Ang mga bagay na hindi natin kayang gawin ay magagawa natin dahil kay Kristo. Lahat ng kasagutan ay yung katuwiran ni Kristo ay patuloy natin itong maalala sa ating mga buhay. At hindi lang maalala, kundi matumimo sa ating mga puso. Para sa ganoon, mga bagay na hindi natin kayang baguhin, mga bagay na hindi natin kayang nakapin, ay magagawa natin dahil si Kristo ang siyang ating katuwiran. Palakpan natin, Panginoon. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo tuyo. Amen. Lord, salamat po sa umaga ito. Salamat sa iyong anak na ginamit sa kanyang pamilya na patuloy na sumusuporta sa kanya. Salamat, Panginoon, sa bawat isa sa amin na patuloy, Panginoon, kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang mga kaibigan, pamilya, ginagawa. Kami, Panginoon, ay ginagamit mo at kami, Panginoon, ay dala namin ang iyong kalawtihan sa aming mga buhay. That's why we are imager. We are the God's image sa aming mga buhay. Dahil nire-reflect sa amin ang iyong kabutihan, ang iyong kabanalan, ang iyong pagmamahal, at ang iyong pagiging generous, giver, Panginoon, sa mga tao. Kaya Lord, alam po namin, hindi mo iiwan ni pabayaman. At kung mayroon mga tao na mag-aabuso sa amin, lagi ang ginagawa namin ito, hindi dahil sa tao, kundi dahil sa iyo. Kaya ang papapala mo ay nandun pa rin sa mga buhay. Kaya Lord, salamat po
sa mga ito. Salamat, O Diyos. Siya pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Lord, we thank you that you are righteousness. Ikaw ang aming katuwiran, Panginoon. Ora baba sakanda, Lord, we thank you. We give praise, we give glory. Hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hallelujah. And all say, Amen and Amen. God bless you po. Hallelujah. Glory to God. Praise God. Tagumpay. God bless you po.